Germs, good morning. Short vlog muna tayo ngayong umaga habang wala pang customer. Sarado pa yung shop natin pero nauuna na tayo dito sa shop para makapagawa tayo ng mga harness. Pero sa ngayon, short vlog muna tayo. Maikling payo lang para sa mga naka-click or sa mga nakamotor na naka-brake cable sa likuran. Yung mga naka-drum brake sa likuran na preno. Short vlog muna tayo tapos konting payo para sa mga nakamotor na hindi naka-disc brake yung likod. Para sa mga nakamotor na gumagamit ng brake cable kagaya nito, Honda Click version 1 itong brake cable na nakikita ninyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema nito, kung bakit natin pinalitan itong brake cable na to. Tapos, para maiwasan din ang iba na mangyari sa inyo yung problema na nangyari dito sa motor na to. Okay, tingnan natin yung naging problema niya. Tapos ipapaliwanag ko sa inyo kung paano natin may iwasan yung ganito. Germs, nakikita natin dito sa inyong harapan ang brake cable ng Honda Click version 1. Late na dumating si sir dito sa shop kagabi. Mga past 10 na siguro. Kasi medyo may tinatapos pa kami. Pero ang problema niya kasi hindi na bumabalik yung kanyang brake lever dito sa kanyang kaliwa. Tapos sabi niya okay naman yung brake shoe kasi kakapalit lang. Yung lever pinalitan na rin natin kasi medyo oblong na yung kanyang pivot hole. Ito papakita ko rin sa inyo. Germs, ito yung brake lever ng Honda Click version 1. Kung mapapansin nyo, yung kanyang pivot hole oblong na or hindi na siya round kagaya nitong isa. Ito, umaalog na to kapag hinahawakan natin tapos mauga na siya sa kanyang holder. So ito pinalitan natin, pero ang naging main problem talaga ng kanyang brake cable or yung kanyang brake system para sa likod ay ito. Papakita ko sa inyo. Ito yung naging main problem ng kanyang brake cable or yung kanyang brake system dito sa kanyang left brake or yung kanyang preno sa likod. Ito, kung mapapansin nyo yung kanyang cable naghiwa-hiwalay na. Tapos habang pinipress ni sir yung kanyang lever, ito mahihila to, hindi na to bumabalik ng kusa. Ayan o, may goma pa kasi. Subukan natin tanggalin yung goma. Ayan o, nakikita nyo ba? Eh, baka may mag-comment na naman about sa kuko natin. Ayan, mekaniko tayo. Kaya maitim yung kuko natin. Ayan o. Ayan o, may mga grasa-grasa na yan. Baka may basher na naman dyan na mag-comment about sa kuko natin. Madumi daw kuko natin eh. Normal lang po yan sa mga mekaniko na kagaya namin. Mga nagkukot-kot ng may mga grasa-grasa na napapasukan yung kuko namin. Ayan o. Normal lang po yan. Hindi po pwede dito na laging malinis ang kuko. Hindi, biro lang. Yung nag-comment kasi pinupo na yung kuko ko eh. Okay, balik tayo dito sa brake cable natin. Ang nagiging problema kasi once na pinepress niya yung brake lever niya, hindi na to bumabalik. Kung baka pag press niyang ganon, hindi na siya bumabalik dun sa dati. Tapos sinubukan naming i-diagnose kung sa may brake shoe lang ba yung problema kasi tinanggal na namin to. Yung brake arm naman, pag pinisil mo yung brake arm, bumabalik naman ng ayos, hindi naman siya nai-stack up. So dito kami nag-check sa brake cable niya. Tinignan namin kung ano yung mga possible problem. Ito yung nakita namin. Ito mismo. Kasi naghiwa-hiwalay na yung main cable niya dito. Once itong part na to pumasok dito, once na pinisil niya yung kanyang brake lever, hindi na siya bumabalik pag ganito. Kasi naiipit na siya dito sa loob. So ayun yung naging problema niya. Ngayon, paano ba natin maiiwasan yung ganitong problema? Kasi madalas mangyari to sa mga scooter na nakaganito. Mapa MIUI 125 Honda Click. Basta kung ano-ano pang motor na nakaganito, brake cable sa likod. Madalas mangyari yung ganitong problema. Kasi yung nakasanayan natin na pag-a-adjust ay mali. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin maiiwasan yung ganitong problema. Germs, madalas kasi ina-adjust natin yung nut dito, yung adjuster nut niya dito, nang hindi natin kinokontra yung part na to, yung 8mm na parang hexagonal dito, hindi natin siya kinokontra ng 8. Ngayon, eto kasi yung part na to, itong thread na to, madalas to magdumi or madalas siya magkaroon ng mga dumi, kalakalawang kasi exposed siya sa tubig, ulan, ihi ng mga hayop, tapos kung ano-ano pa na pwedeng magpatigas dun sa kanyang nut dito, sa adjuster nut niya. Ngayon, ang gagawin nyo dito, kung i-adjust nyo, gamit kayo ng 14mm, kung Honda Click man yan, gamit kayo ng 14mm na ganito, yabe,
or kung meron kayong ratchet type, maganda rin na meron kayong ganito ratchet type na pang-adjust para mas mabilis. Tapos pinaka-importante na meron kayong pangontra na 8 or 8mm dito. Kukontrahin nyo yan, tapos saka nyo pipihitin yung 14mm na adjuster nut dito. Tapos kung madumi siya, linisin muna natin ng WD-40. Sprayhan natin, kahit hindi na natin masyadong brushin, sprayhan lang natin, babara natin ng konti kung matigas. Kasi kung matigas to, tapos pipihitin lang natin ng pipihitin yung 14mm na nut dito, ganito yung mangyayari sa kanya. Maghihiwa-hiwalay yung mga cable niya dun sa loob. Kasi napipihit buong cable pa ganun. Hanggang sa ma-reach niya yung pinaka-peak ng cable, ang mangyayari, bibigay na yung dito or sa ibang part nitong cable na to. Bibigay yan kasi imagine niyo yung yung lubid. Meron ba tayong sample diyan? Ito example. Ito yung loob ng cable nung brake cable natin, yung pinaka main cable natin dito. Imagine niyo itong brown na to, itong brown wire. Ngayon, iikutin natin ang iikutin to. Ayan tingnan niyo, 'di ba? Ganyan yung nangyayari sa loob. Habang iniikot natin yan, nadideform natin yung original na form nitong cable na to. Nade-deform natin yan, kaya siya nagkaganyan. Kaya nagkaroon ng problema yung brake cable niya. Okay pa naman sana lahat. Kable niya, wala pa naman masyadong damage. Itong part na to, hindi pa naman tinagos yung bakal niya or yung pinaka protector ng cable, hindi pa naman tinagos. Dito meron ng damage dito. Ayan malapit niya nang maabot yung kanyang metal protector dito. Pero hindi pa naman siya kinakalawang. Ang pinaka naging problema talaga ay itong part na to. Yan talaga yung naging problema. Kaya ulitin ko, para maiwasan natin yung ganitong problema, gamit tayo ng tools na pampihit. Tapos gamit tayo ng tools na pangontra para dito sa 8mm na hexagonal dito. Yung adjuster nut niya dito, gamitan natin ng ratchet type na 14 or kahit anong tools man yan, kung anong sukat man yan. Kung wala naman kayong ratchet type, gamit tayo ng combination, okay lang yan. Mano-mano, walang problema. Pero mas mabilis kasi kapag naka-ratchet type tayo, kagaya nito. Ano pa ba? Tapos kung kayo naman yung may-ari ng motor, time to time, lilinisan natin to or isprayhan natin ng oil, WD-40 or kung ano man yung pwedeng cleaning agent na available sa inyo. Sa mga gumagawa naman sa shop, practicein din natin yung ganito na kukontrahin natin yung part na to. Kasi para maiwasan natin yung makasira tayo ng motor or makasira tayo ng parts ng motor ng customer natin. Ito kasi hindi naman to isang beses lang nangyari. Hindi lang naman to isang beses nangyari. Siguro matagal to na ganyan, paulit-ulit na ina-adjust, hindi kinokontra. Ayun, ito na yung naging aftermath niya. Ito na yung kinalabasan niya, ito na yung nangyari sa motor niya. Ngayon kung kayo naman ay nagpapagawa sa shop, tingnan ninyo kung ano yung ginagawa ng mekaniko or yung gumagawa ng motor ninyo. Tingnan nyo kung kinokontra to, tapos pinipihit to. Para naman ma-advise nyo sila na dapat kukontrahin to, tapos sabay pipihitin to. Tapos kung available yung WD-40, kung matigas yung nut natin dito, lagyan natin ng WD-40. Tapos linisin din natin yung thread area na to. So yun lang germs sa umaga na to, short vlog lang muna tayo kasi medyo busy tayo sa pag-wiring natin ng mga MDL horn. Ang dami nating schedule, buong December yata puno na tayo. 3 motor kada isang araw yung ginagawa natin kasi yun lang yung kaya ko, ako lang yung mag-isa na gumagawa ng motor. Tapos ano pa ba? Sa mga gusto magpagawa ng motor, punta lang kayo dito sa shop. Tapos kung medyo matagal yung gagawin sa motor ninyo, mag-message kayo sa page namin, JR Motoworks. Tapos papay-schedule natin kay ate yung mga gusto nyong ipagawa. Pero mostly yung ginagawa namin na wiring, pinapay-schedule na namin kasi ayaw namin na nagpapatong-patong kayo dito. Nag-aantay kayo ng matagal sa akin, pasensya na kayo. So ayun lang, mag-message lang kayo sa mga gustong magpagawa. Tapos shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout, hindi ko na kayo may isa-isa. Maraming salamat sa suporta nyo sa amin sa shop. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa mga nanonood ng channel natin dito sa YouTube. Thank you. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Jeff Rocks out!